Kakarating mo lang ba? Sumabay ng lakad ang kaibigan ni Nicolas na si Steve sa kanya. Oo, kanina ka pa ba rito? Pinatawag ka rin ba? Tanong ni Nicolas sa kaibigan niya. Mukhang partner na naman tayo sa isang mission, I guess. Nakangiting sabi ni Steve. Nakangiting napailing si Nicolas lalo na nang marating nila ang opisina ng chief agent nila na si Virginia. May binigay na file si Virginia sa kanila na agad naman nilang tinatanggap. Nag-reach out na sa atin ng mga royalty ng Spain. 7 taon nang nawawalang prinsesa ng Spain. At gusto nilang mahanap natin yun sa lalong madaling panahon. Lalo na't malapit na ang coronation at pagbaba ng trono ng hari at reyna. Ingatan daw natin kung sino man ang magtangka sa prinsesa, pupugutan. At kung may lalaki daw ito, ay pupugutin daw ang batuta nito para layuan daw ang prinsesa. Paliwanag ni Virginia. Daddy! Daddy! Salubong ng anak ni Nicolas na si Ella pagka-uwi niya sa bahay. Kinargan niya ang anak na babae na 3 taong gulang. Hey wifey! Humalik siya sa labi ng asawa niya na nasa may pinto. Hinihintay na makapasok sila. Nagbanding sila ng pamilya niya dahil aalis siya papuntang Spain. Hindi niya alam kung kailan siya makakauwi dahil kailangan nilang malaman lahat ng impormasyon tungkol sa prinsesa. Nang araw na nang alis niya ay nagpaalam na siya sa mag-ina niya at pinuntahan si Steve sa airport dahil sabay silang dalawa na tutungo sa Espanya. Pakaramdam ko mahihirapan tayo sa case na to. Wala naman kasi tayong ibang alam tungkol sa prinsesa. Kung hindi ay taga-Spain siya. Prinsesa at babae. Ang daming babae sa mundo no. Paano kaya natin nahanapin ang prinsesa? Go with the flow. Sagot ni Nicolas sa kaibigan niyang madaldal bago niya hinila ang maleta niya. Kaya nga tayo mag-iimbestiga para may malaman. Nang makarating sila sa Spain ay may galang silang sinalubong ng lahat. Nagsimula na silang mag-imbestiga. Pero kahit isang ilitrato ng prinsesa ay wala silang makita. Totoo kaya itinago talaga ng hari at reynang prinsesa? Tanong ni Steve sa gitna ng investigasyon nila. Bakit? Anong haka-haka mo? Tanong ni Nicolas sa kaibigan. Paano kapag sinadyang itago ang mga litrato ng prinsesa? So anong dahilan naman? Bakit nila ipapahanap ng walang litrato ni isang binigay? Nakita natin ang mga maharlika kanina. Halata sa mga mukha nila na gusto na nilang mahanap natin ang prinsesa. Pero malay natin na baka tama ka. Pero wag tayong mag-focus dyan sa haka-haka mo para malaman natin ang totoo. Paliwanag ni Nicolas. Tumango naman si Steve sa kanya. Pinapasabi ng Hari Trina na wala kayong kakausapin ng mga katulong sa palasyo. Biglang sabi ng mensahe. Sa kanila, isang araw. Ang baba naman ng tingin nila sa mga katulong. Bulong ni Steve. Pero baka ayaw lang nilang makipag-usap tayo. Ay dahil may mga katulong na may alam sa prinsesa. Haka-hakang sabi ni Nicolas. Bahala na. Pero ang cool talaga nitong earpiece na suot natin oh. Yung nagsasalita sila sa Espanyol tapos naririnig natin Tagalog o di kaya English. Tinatranslate. Ang cool pa rin. Hindi ako makamove on. Napailing na lang si Nicolas sa pagiging isip bata ni Steve at iniwan ito roon. Halos mag-iisang buwan na sila sa Espanya pero wala pa rin silang nahahanap tungkol sa prinsesa. Wala naman silang ibang mapagtanungan dahil bawal ngang makipag-usap sa mga katulong. Siglit. Napahinto silang dalawa dahil sa narinig nilang pabulong na sigaw na iyon. Isang matandang katulong ang lumapit sa kanila. Hala, nagtatagalog ka? Hindi kasi AI voice ang narinig ko. Takang tanong ni Steve. Pinay ako. Sagot ng matanda. Wow, may kababayan tayo rito. Sinamaan ni Nicolas ng tingin si Steve dahil sa malakas na pagpalo nito sa braso niya. Ako si Grace, isa sa katulong dito sa palasyo. Pakiusap, huwag niyong hanapin ang prinsesa. Huwag niyo na siyang ibalik pa rito. Napatigil sa pagsasalita ang matandang si Grace nang makitang may grupo ng mga kawal na paparating. May binigay itong papel kay Nicolas. Tawagan niyo ako kung gusto ninyong may malaman patungkol sa prinsesa. Pakiusap, huwag niyong ibalik ang prinsesa rito. Hoy, katulong! Anong ginagawa mo riyan? Balik sa trabaho! Nakayokong naglakad paalis si Grace dahil sa sinabi ng kawal. Palaisipan kay Nicolas ang sinabi ng matanda sa kanya. Nalilito siya kung nagsasabi ba ito ng totoo, kung sino ang paniniwalaan niya. Naniniwala ka? Tanong ni Steve kay Nicolas. Hindi ko alam, pero hindi natin pwedeng baliwalain lahat ng clue. Sabi ni Nicolas. Napatigil siya sa paglalakad nang mang-ring ang phone niya. Wifey,
Napatawag ka? Sinagot ni Nicolas ang tawag ng asawa. Nicolas? Napatigil sa paglalakad si Nicolas nang marinig ang taranta at panginginig sa boses ng asawa. Umiiyak ka ba? Tumigil din si Steve nang marinig ang sinabi ni Nicolas. Muna na ako. Tinuro ni Steve ang dadaanan nila. Tumango si Nicolas. Wife? Iniwan ko lang naman saglit si Ella sa may bakuran dahil kinuha ko ang tubig niya. Pero nung balikan ko siya ay wala na siya roon. Ilang oras na ako naghahanap sa kanya. Tapos... Bigla na lang malakas na umiyak si Isabel. Tapos ano? Kunot noong tanong ni Nicolas. Wife, magsalita ka. Ano nangyayari? Tumawag sa akin ng isang unregistered number. Nasa kanila ang anak natin. Nangihingi sila ng 5 milyon kapalit ni Ella. Nicolas, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Mabilis na tumakbo si Nicolas kay Steve at nagpaalam na babalik siya sa Pilipinas dahil may problema sa kanila. Ayos lang. Ako nang bahala rito. Update na lang kita. Nag-book ng flight pa uwing Pilipinas si Nicolas. Nang makauwi siya, ay may dala na si Isabel na 5 malalaking bag na siguradong laman ay ang perang hinihingi kapalit ng anak nila. Bawal tayo magdala ng pulis, sabi nila. Mahinang sabi ni Isabel na nakaupo sa tabi ni Nicolas habang nagdadrive papuntang lugar na pinagkasunduan. Hindi natin kailangan ng police, wife. Baka nakakalimutan mo kung anong trabaho ko. Bawal ng pulis. Pero wala naman silang sinabing bawal magdala ng baril, di ba? Wala naman. Tila natauhan si Isabel sa sinabi ni Nicolas. Ilang pistol ang dala mo? Tanong ni Isabel. 2. Tsaka 10 pak ng bala. Sagot ni Nicolas. Sa akin na yung isa. Inilahad ni Isabel ang kamay niya. Marunong ka? Punong manghang tanong ni Nicolas asawa. Marami ka pang walang alam sa akin. Kumindat si Isabel sa kanya at tinanggap ang baril na inabot sa kanya. Grabe naman yung maraming walang alam, wife. 5 years na tayong kasal. 5 buwan kitang niligawan at 1 taon na naging girlfriend at mag-boyfriend tayo. Malakas na natawa si Isabel. Pero nawala ang ngiti na nakaukit sa mga labi niya nang huminto ang sasakyan. Tanda na nakarating na sila. Nandito na tayo. Effective ang naging topic natin. Saglit mo nakalimutan ng kabahan at mag-alala. Akbang lalabas na si Isabel sa sasakyan nang nakalak ito. Saglit lang, wifey. Usap muna tayo saglit. Nagsasayang lang tayo ng oras dito. Kailangan na nating iligtas si Ella. Buksan mo muna yung pinto. Kalma. Mas mapapadali tayo kung makikinig ka sa akin. Hinawakan ni Nicolas ang magkabilang balikat ng asawa niya at pinaharap sa kanya. Sa trabaho ko, ilang beses ko nang na-encounter ang kidnapping. Pero iba to sa lahat ng naranasan mo as an agent. Anak mo yung nasa panganib. Anak natin, Nicolas. Alam ko, kinakabahan din ako dahil may posibilidad na isa sa inyo mapahamak. O ang pinaka-worst ay kayo pong dalawa. Kaya please, I want you to be safe kaya makinig ka sa akin. Pagpapakalma ni Nicolas kay Isabel. Nagbuga ng hangin si Isabel at kinalma ang sarili. Anong dapat kong gawin? Unang-una, kumalma ka. Once na makalabas tayo rito sa kotse at magbigay ang ransom, may posibilidad na hindi sila tutupad sa usapan. Itago mo ang baril na hawak mo. Make sure yung parte na hindi nila makakapkap. Ilang saglit pa silang nag-usap sa kung anong gagawin nila bago sila lumabas sa kotse. Pinalibutan sila ng 5 lalaki. Nasaan ang pera? Tanong ng lalaking may takip ang mukha. Nasaan ang anak ko? Tanong ni Isabel. Saktong lumabas ang isang lalaki na hawak si Ella. Nakatutok ang hawak nitong baril sa sentido ng bata. Put your gun down. Mahinahon na pagkausap ni Nicolas. Wala kaming dalang pulis. Kaya na usapan. So please, wag niyo nang dagdagan ng trauma ng bata. Put your gun down. Please. Nasa muna ang pera? Nasa back compartment ng kotse. Sagot ni Isabel. May lumapit sa kotse nila at kinuha ang 5 bag. Chinek muna ng mga ito kung pera nga ba talaga ang laman. Nang masiguro ay binigay nila sa lalaking may hawak kay Ella na siguradong leader ng mga kidnapper. Nasaan yun ang pera? Alis kami rito na parang walang nangyari. Kaya ibigay niyo na sa amin ang anak namin. Binitawan nito ang bata. Napatakbo naman si Ella patungo kay Isabel na agad naman itong niyakap. May baril sa sasakyan nila! Nalaki ang mata ni Nicolas dahil sa sigaw ng isang lalaki. Anak ng agent ang nag-kidnap natin. Patayin niyo bata! Kinarga ni Isabel si Ella at kinuha ang baril nitong nakatago sa may gilid ng bewang at tumakbo pabalik sa kotse. Mabilis na kinuha ni Nicolas ang baril niyang itinago at inunahan ng mga kidnapper bago pa nito mabaril ang mag-ina niya.
Isang pitik lang nang naubos niya ang mga kalaban. Kung pinaalis mo na lang kami ng tahimik, hindi sana impyerno ang papatunguhan nyo. Yan ang nangyari sa mga hindi tumutupad ng usapan. Bumalik na si Nicolas sa kotse. Doon nila narinig ang ingay ng iyak ni Ella. Nang tumingin siya sa asawa, ay naiiyak na rin itong niyugyug ang anak nila. Nang makauwi sila ay dumiretso si Isabel sa kwarto ni Ella para patulugin ang anak. Naiwan sa labas ng kwarto si Nicolas dahil sa tawag ni Steve. Napatawag ka. Sagot ni Steve sa tawag. Kumusta na? Ayos na ba si Ella? Alam ko naman na nailigtas mo yung anak mo eh. Ikaw pa. Naisa ka sa pinakamagaling na sa organisasyon natin. Siya nga pala, baka lumaki na ulo mo dahil sa mga pinagsasabi ko. May nalaman ako tungkol sa prinsesa. Mga katangian na meron siya. Pagkakwento ni Steve. Pumasok si Nicolas sa kwarto, saktong natutulog na si Ella habang nakayakap ang asawa niya sa anak nila. Katangian ng prinsesa? Kunot noong tanong ni Nicolas. Pinatay niya ang ilaw bago siya lumabas sa kwarto. Oo, magaling daw yun sa lahat ng physical fight. She's also an archer. Tsaka balita ko mukhang maganda raw. Mahaba ang chestnut wavy hair nito. Matangkad at maputi raw. Isisend ko na lang sa'yo kapag nasend na sa akin ang picture ng prinsesa. Sige, send mo lang. Nang silipin ni Nicolas ang kwarto ng anak niya ay saktong kakatayo lang ni Isabel. Tulog na siya. Nag-aalala ako na sa nararamdaman ni Ella. Halata sa mukha niya na natakot siya sa nangyari. Kung sana nag-ingat lang ako sa pagbantay sa kanya. Sa bahay na nga lang ako nagtatrabaho. Pumalpak pa ako. Huwag mong nilalang ang pagiging housewife mo. Kung ikukumpara ang trabaho natin, mas nakakapagod ang trabaho niyo. Wife, wala kang kasalanan sa nangyari. Niyakap ni Nicolas ang asawa. Ligo muna ako. Hinalikan niya sa buhok si Isabel. Nilinis ni Isabel ang mga nagkagulong gamit ng asawa niya. Dahil nasa banyo ito, ay pinakailaman na niya ang mga gamit nito. Lalo na mga papel na nagkalat sa mesa nito. Napatigil siya nang bumukas ang screen ng computer. Habi! May natanggap kang email galing kay Steve! Sigaw ni Isabel ngunit dahil sa ingay ng shower ay mukhang hindi siya narinig ni Nicolas. Umupo si Isabel sa gaming chair at binuksan ang email. Napatayo siya sa gulat nang makita ang sinend ni Steve sa asawa niya. Nang marinig niya ang pagtigil ng agos ng tubig sa banyo, ay dali-dali niyang dinelete ang picture na sinend ni Steve. Wifey, Napatalon si Isabel sa gulat nang lumabas si Nicolas sa banyo. bakit? Wala. Nilinis ko lang yung table mo. Hindi pa rin tapos yung mission niyo? Tanong ni Isabel. Oo. Tumango si Nicolas at nagbihis. Medyo nahirapan kami sa paghanap sa prinsesa ng Spain. Wala kasing may alam sa itsura niya. Naghihintay nga ako ng sagot kay Steve. Nasa Spain kasi siya ngayon. Naghahanap ng kahit na konting clue ng prinsesa. Lumapit si Nicolas sa kanya pagkatapos nitong magbihis at niyakap siya. Bungo naman ang asawa ko. Bolero, hindi pa ako naliligo. Pinalo ni Isabel ang mukha ni Nicolas. Natawa na lang si Nicolas sa kanya. Nakaramdam ng takot si Isabel na baka kapag nalaman ng asawa niya ang sekretong matagal na niyang tinatago, ay itapon siya pabalik sa lugar kung saan impyerno ay para sa kanya. What if punta tayo Korea? Honeymoon tayo? One time na tanong ni Isabel sa asawa. Tumingin sa kanya si Nicolas. Bago siya hinalikan sa buhok at nagpatuloy sa panonood ng Tom and Jerry kasama ang anak nilang si Ella. Gusto ko. Napangiti si Isabel sa naging sagot nito. Then bibili ako ng plane ticket bukas. Excited na sabi ni Isabel. Natawa si Nicolas. Gusto ko pero wag muna ngayon. Bumagsak ang ngiti niya dahil sa sinabi ni Nicolas. Oh come on wifey. Don't tell me like that. Kailangan mo na namin tapusin ang mission. Then gawin natin lahat ng gusto mo. Pero gusto ko ngayon. Napanguso si Isabel. Bakit parang pinaglilihian mo ko? Buntis ka ba? Nakangiting pang-aasar ni Nicolas. Hindi ah. Agad natanggi ni Isabel dahil totoo namang hindi siya buntis. Hindi alam ni Isabel kung paano matatakasan ang nangyayari. Napaka-komplikado ng lahat. Hindi na niya alam kung anong gagawin niya. Kung sasabihin ba niya kay Nicolas ang totoo ay baka hindi matanggap ng asawa niya. Kaya gagawin niyang lahat wag lang malaman ng asawa niya ang totoo. Bakit Steve? Hi wife, kakain ako later. Kausapin ko muna si Steve. Nakadikit ang cellphone ni Nicolas sa tenga niya at hinalikan ang buhok ni Isabel. Bakit ba hindi ka nag-a-update tungkol sa mission natin? Ilang linggo na ako naghihintay sa sagot mo. Inis na sabi ni Steve sa kabilang linya. Teka,
Kumalma ka nga. High blood ka agad eh. Ikaw nga hinihintay ko na mag-send ng picture ng missing lady na yon. Anong hinihintay? Matagal ko nang sinend sa'yo yung picture, di ba? Steve, wala akong natatanggap na email galing sa'yo. Tinignan ko rin sa spam pero wala. At kung sasabihin mong pinakialaman ng anak ko ang computer, hindi. Dahil hindi siya pumasok sa room ko. And also, hindi nakikialam ang asawa ko sa mga gamit ko sa kwarto. Even we are married, alam namin ang salitang privacy. Hindi pinapakialaman ng asawa ko ang trabaho ko. Pangunguna ni Nicolas dahil panigurado siyang iyan ang sasabihin ng kaibigan niya. Dahil matagal na niya itong kilala. Whatever, Nicholas. Ang asawa mong hindi ko kilala. Never ko pang na-meet. Rinig niya ang pagtatampo sa boses ni Steve. May mission ka nung kinasal kaming dalawa. Hindi ko na rin binanggit pa na gusto mong makilala ang asawa ko. Send mo na lang ulit ang picture ng prinsesa. Huwag na. Punta mo na lang ako rito sa Spain. Something is off, dude. Bumalik na si Nicolas sa kusina kung saan nandoon. Bakit parang galit yung Steve? Tanong ni Isabel. Kumunot ang noo ni Nicolas sa tanong ng asawa niya. Ngayon ka lang nag-interest kay Steve. Pinapaselos mo ba ako? Pinandilatan ni Nicolas si Isabel. Dahil ba ito sa pagtanggi ko sa honeymoon offer mo? Hindi yan. Tawang pagpalo ni Isabel sa balikat ni Nicolas. Ngumuso si Nicolas at umupo sa tabi ng anak niyang makalat na kumakain. Baby, hindi na ako love ni mommy. Malakas na natawa si Isabel dahil sa binulong ni Nicolas sa anak nila. Pinagsasabi mo dyan. Tinutopa ka na naman. Nagtatanong lang naman ako eh. Hinila ni Nicolas ang baywang ni Isabel at pinaupo ito sa kandungan niya. Nag-send daw sa akin ng picture. Nagalit siya kasi ang tagal ko raw mag-respond. Parang gago lang. Wala naman ako natanggap na message galing sa kanya. Pinulupot ni Isabel ang kamay niya sa batok ng asawa. Bakit ka nagiging clingy? May kasalanan ka, no? Habi, malambing na tawag ni Isabel. Aksidente ko na-delete yung message ni Steve. Hindi ko agad nasabi sa'yo baka kasi magalit ka. Kinagat ni Nicolas ang ibaba niyang labi habang nakatingin sa maganda niyang asawa. Good mo. Tumatawa niyang pinisilang pisngi ni Isabel. Ako bahala kay Steve. Maayos na nakapagpaalam si Nicolas sa asawa niya na babalik siya sa Spain para ipagpatuloy ang misyon nila. Nang makarating siya, ay nagsimula na silang dalawa ni Steve na maghanap ng clue. Bakit nga pala tumakas ang prinsesa? Tanong niya kay Steve. Freedom. Simpleng sagot nito. You know, royalties don't have freedom. Marami silang mga responsibilities. Mga kailangan gawin sa palasyo, sa mga tao, sa pamilya. Hindi natin alam baka nakahanap ng mamahalin ng prinsesa pero dahil isa siyang maharlika, ay may nakatakda ng ikasal sa kanya. Kaya siguro siya tumakas. Walang may alam sa pagtakas niya. Ngayon nga lang nalaman ang pagkawala ng prinsesa kahit ilang taon nang nakalipas. Ang weird, diba? Patuloy na nakikinig si Nicolas sa mga kwento ni Steve. Yung katulog na weird na kumausap sa atin ng isang araw. Baka makatulong siya. Swestyon ni Nicolas. Hindi tayo pwede makipag-usap sa mga katulong dito. Baka mapagalitan pa tayo. Nga pala, ito pala yung picture ng prinsesa. May binigay ito sa kaniyang litrato. Kumunot ang noo ni Nicolas habang nakatingin sa litratong hawak niya. Binibiro mo ba ako, Steve? Ano to? Galit niyang pinakita ang litrato sa kaibigan. Anong binibiro pinagsasabi mo? Bakit? Kilala mo ba siya? Turo nito sa litrato. Napailing na lang si Nicolas at lumayo sa kaibigan para tawagan ng asawa. Please wife, sumagot ka. Shit. Bakit ba ayaw mong sagutin tawag ko? Inis na tinawagan niya ulit ang asawa pero wala siyang nakuhang sagot. Bakit mukha mo ang nasa litrato? May kambal ka ba? Wife, sumagot ka naman ng tawag ko. Nicolas, tara na. Proceed tayo sa kabilang kwarto. Itinigil ni Nicolas ang pagtawag sa asawa niya at sumunod kay Steve. Ilang linggo silang nanatili sa Spain. Ilang linggo na ring hindi sinasagot ni Isabel ang mga tawag niya. Nang makabalik siya sa Pilipinas ay dumiretso siya sa bahay niya imbes na pumunta sa work para mag-update. Wife, Isabel? Walang sumalubong sa kanya pag uwi niya. Nilibot niya ang buong bahay nila ngunit ni anino ng asawa o anak ay hindi niya makita. Shit, sagutin mo tawag ko, Isabel. Bakit wala na mga gamit mo? Bakit wala na mga damit ni Ella? Nasaan kayo? Panay ang ring ng cellphone ni Isabel. Ngunit hinayaan lang na mag-ingay ito. Napabuga siya ng hangin habang nakatingin kay Ella na masyadong o masayang naglalaro. Walang alam kung bakit umalis sila na hindi kasama ang daddy nito. Nanatili siya sa isang property na nabili niya gamit ang pera ni Nicolas. Hindi naman ito nagagalit dahil ginamit niya ang pera nito. Nang kinagabihan ay nakatulog na si Ella dahil sa pagod sa paglalaro. Lumabas siya sa bahay para magpahangin.
Bakit kayo umalis? Napatalon sa gulat si Isabel nang makita si Nicolas sa harapan niya. Galit na galit ang mukha nito. Akala mo hindi ko kayo mahanap? Hindi ako agent sa wala, Isabel. Halatang galit ito dahil na rin sa tinawag siya ni Nicolas sa pangalan niya. Nagtaka ako nung una. First time mong pinakilaman ng gamit ko. Hindi ako galit. Masaya pa nga ako kasi komportable ka ng pakilaman ako. Pero ginawa mo lang pala yun para protektahan yung sarili mo. Oo nga naman. Kinasal tayo na hindi ko man lang nakikilala mga magulang mo. Una kitang nakita, nagtatrabaho ka bilang waitress. Kakaiba ang charisma mo. Kakaiba ang accent mo. Ganun pala. Espanyol ka pala. Bakit hindi mo sinabi? Bakit wala kang sinabi? Sa loob ng 5 taong tayong kasal, wala ka pa rin tiwala sa akin? Mahal mo ba talaga ako? Napaiwas nagtingin si Isabel nang makitang umiiyak sa harapan niya si Nicolas. Nung una, niya itong nakitang umiyak ay nung ikinasal sila. Sunod ay nung nalaman ni Nicolas na magiging daddy na siya, puro masasaya. Ngayon lang ito umiyak dahil sa sakit at disappointment. Umalis ka na lang bigla. Iniwan mo ako. Iniwan mo ako nang walang pagdadalawang isip. Galit na pagmamaktol nito. Dinala mo pang anak natin? Akala mo ba kapag nalaman kung ikaw ang prinsesang hinahanap namin ay itatapon kita pabalik sa Spain? Isabel, ganyan ba kababaw ang tingin mo sa pagmamahal ko sa'yo? I'm sorry. Natatakot lang naman ako. Isang sabi mo lang sa akin na ayaw mong bumalik dun. Poprotektahan kita. Tatalikuran ko lahat, maprotektahan lang kita. Kaya kong iwan lahat para sa'yo. Sabihin mo lang sa akin na ayaw mo. Hindi naman kita babalik dun eh. Shh. Sorry. Lumapit si Isabel sa asawa niya at niyakap ito. Isiniksik ni Nicolas ang sarili kay Isabel. Nakasubsob ang mukha nito sa leeg ni Isabel. Hinayaan niya ang asawa na umiyak sa bisig niya. Nagising kinabukasan si Isabel dahil sa sobrang paggalaw ng kama niya at narinig ang malakas na pagtawa. Go baby, gisingin mo si mami. Kumunot ang noon niya nang marinig ang pag-cheer ni Nicolas. Nang iminulat niya ang mata, ay nakangiti si Nicolas habang tumatawa si Ella na tumatalon sa kama. Good morning wife. Kumindat si Nicolas sa kanya na ikinatawa niya. Nalaman ni Isabel na kaya siya nahanap ni Nicolas ay dahil sa phone niya na tinrack nito lalo na sa perang ginamit niya. Dito na lang tayo tumira. Huwag mo nang alalahanin ang mga naiwan kong trabaho ron. Kaya naman ni Steve lahat ng yun. Wala mo ng gadgets and also, I want to spend time with my sweet, sexy, gorgeous wifey. And to my cute little princess. Natawa si Isabel at hinalikan si Nicolas. Inoff ni Nicolas ang lahat ng gadgets niya at ginawa nito ang pinangakong magiging masaya at tahimik nilang magpamilya. Dala-dala ni Isabel ang isang tray na may lamang merienda ng mag-ama. Nang makita siya ni Nicolas ay nagjag ito palapit sa kanya. Hinalikan siya nito bago kinuha ang dala niya. Mamaya ulit, tayo magpatuloy sa paglalaro. Mukhang galit na si mami. Rinig niyang bulong ni Nicolas sa anak nila. May dala siyang pulbo at towel para kay Ella. Ang pawis-pawis na oh! Kapag ito inubo, uubuhin ka rin talaga sa akin, Nicolas, kita mo. Maamong umayaw si Nicolas dahil sa sinabi ni Isabel. Masaya ang pananatili nilang 3 roon hanggang sa isang gabi. Bigla na lang silang pinalilibutan ng mga agents. Magtago kayo. Sabi ni Nicolas sa asawa niya at isinama pati na rin si Ella. Ano to Steve? May problema ba? Humingi na ako ng bakasyon, di ba? Tanong ni Nicolas sa kaibigan pagkalabas niya ng bahay. Tinatago mo ang prinsesa ng Spain, Nicolas. Ano bang problema ang pinasukan mo? Pasigaw na bulong sa kanya ng kaibigan. Sinong prinsesa ng Spain? Asawa at anak ko ang kasama ko. Akala mo, kakabit ako? Pagbibiro ni Nicolas. Asawa mo ang tinutukoy ko. Kaya pala gulat na gulat ka na makita mo, binigay ko litrato sa'yo. Asawa mo pala yung nakita mo. Magkaibigan tayo, Nicolas. Pero work is work. Kailangan namin ibalik sa Espanya si Isabel. Pinagsasabi mo, ano ba? Trespassing ang ginagawa mo ah. Hindi kita hayaan na pumasok. Galit na tinulak ni Nicolas ang kaibigan niya dahil nagpupumilit itong pumasok. Asawa ko si Isabel. Hindi siya prinsesa. Una siyang naging prinsesa. Bago mo siya naging asawa. Una siyang may responsibilidad sa Spain. Bago siya nagkaroon ng responsibilidad sa iyo. Maliin na sabi ni Steve. Steve, please. Just leave us live in peace. Hanggat prinsesa pa rin siya ng Espanya. Hindi kayo pwedeng mamuhay ng masaya. Tinulak siya ni Steve at pumasok ito sa loob. Akmang hahabol siya sa kaibigan para tigilan nito nang may 2 lalaki ang humawak kay Nicolas. Sinubukan niya uling ng pumiglas ngunit humihigpit ang paghawak sa kanya dahilan kaya siya nasasaktan.
Umayos ng tayo si Nicholas at hindi mapigilan ng mapaluhan nang makita ang asawa niyang kasama ni Steve. I'm sorry, princess. Hindi ka naman pwedeng dalhin sa Spain kung may sugat ka. Alam kong kaya mo akong patumbahin. So kailangan kitang pusasan. Dala-dala ni Steve si Isabel na sinubukang magpumiglas. Steve, nakikiusap ako sa'yo. Bilang kaibigan mo, patakasin mo na lang kami. Malakas na sigaw ni Nicholas at nagsimula na muling magpumiglas. Ngunit nasasaktan lang siya sa tuwing ginagawa ito. Daddy! Mommy! Sumisigaw na umiiyak si Ella habang nakatingin sa mga magulang niya. Nalilito kung ano nga bang nangyayari. Dali ng bata sa kotse. Utos ni Steve sa mga kasama nito. Don't! Sasama ako sa inyo. Just please, iwan niyo na lang si Ella kay Nicholas. Please, Steve. Pagmamakaawa ni Isabel. Napabuga ng hangin si Steve at walang nagawa kundi sundin si Isabel. Tinanggal nito ang nakaposa sa prinsesa. Lumapit si Isabel kay Nicholas at nagsimula na umiyak habang nakatingin sa kanya. I'm sorry. Kung dinamay kita sa gulo ng buhay ko. Thank you for making me happy sa loob ng 7 taon na magkasama tayo. Thank you for letting me experience the things that I could do as a princess. Hinaplos niya ang pisngi ng asawa at tinuyo ang luha nito. Nicholas, remember this. Her, Ella, love, puppies. Nagsimula ng humigbi si Isabel habang nakatingin kay Nicholas. My Ella. Kumunot ang noo ni Nicholas dahil sa sinabi ni Isabel. Pinagsasabi mo, allergic si Ella sa puppies. Ngunit napatigil si Nicholas nang maintindihan ang pinapahiwatig ng asawa. Nang mawala sa paningin ni Nicholas ang asawa, ay nilapitan niya ang anak at pinatahan. Tumakbo siya papasok sa loob at nagsulat. Her, Ella, love puppies. Sinulat niya ito sa papel. My Ella. Napasabunot siya sa buhok niya nang makuha niya ang ibig sabihin ni Isabel. Sa mga first letter ng mga sinabi niya. Her, Ella, love puppies stands for help. My Ella stands for me. If I combine it, help me. Napahagulgol si Nicholas habang niyakap ang anak nila. I will, wife. Tutulungan kita. Gagawin ko lahat. Lahat. Kinabukasan ay hinak niya ang security ng palasyo pero kahit anong gawin niya ay hindi siya makapasok na para bang may pumipigil sa kaniyang makapasok sa security camera ng palasyo. Isa lang ang taong alam niyang kayang pigilan siya. Dala niya si Ella habang makikipagkita kay Steve. Dito ka na lang muna, baby, ha. May kakausapin lang si daddy sa kabilang table. Tahimik na tumango si Ella habang kumakain ng cake. Tinungo ni Nicholas ang kabilang table kung saan nakaupo si Steve. Steve, traitor ka. Hindi makapaniwalang napailing si Nicholas sa kaibigan. I'm doing my job, Nicholas. No extra feelings involved. Nagangat ng tingin si Steve. Just let me in. Bakit hindi ako makapasok sa security camera ng palace? I just want to know if my wife is safe. Steve, gusto ko lang malaman kung maayos lang ba siya ron. Kung kumakain ba siya ng maayos. Hindi ba siya sinasaktan? Gusto ko lang naman siya makita. Pakiusap ni Nicholas. Move on, Nicholas. Yan lang may papayo ko sa'yo. Maharlika na asawa mo. Sa palagay mo magkakabalikan pa rin kayo? Umalis na si Nicholas at hindi na sinagot pa si Steve dahil kahit anong gawin niya, saradong isip ni Steve sa tulungan siya. Habang dumadaan ang araw ay nahihirapan si Nicholas sa pagbantay sa anak niya lalo na kapag nagkakasakit ito. Hindi niya alam ang gagawin. Baby Ella, saan masakit? Ikikiss ni daddy. Anak, tahan na. Patuloy na umiiyak si Ella na hindi maintindihan ni Nicholas kung bakit. Ella naman! Malakas na sigaw niya dahil sa sobrang inis niya dahil sa ingay nito. Natahimik ang anak niya at lumayo sa kanya. Sorry. Hindi sinadya ni daddy na sigawan ka. Halika na. Ayoko sa'yo. Gusto ko si Mommy. Si Mommy. Malakas na sigaw ni Ella. Wala nga si mami eh. Sigaw niya rin. Napaupo siya sa panghihina at sinabunutan ng buhok. Napaiyak na lang si Nicholas dahil hindi niya alam ang gagawin. Pagod na rin ako oh. Kahit anong gawin ko, hindi ako makapasok sa security camera ng palasyo. Hindi ko alam kung ayos lang ba ang mami mo doon. Miss ko rin na siya, baby. Hindi lang naman ikaw. Sorry kung hindi marunong si daddy na magbantay sa'yo.
Pero ginagawa naman ni Daddy ang lahat, makuha lang natin ulit si Mami. Kaya tahan na, Ella. Nicholas? Nag-angat ng tingin si Nicholas. Ate? Nakikiusap na tawag ni Nicholas sa ate niya. Oh shoot, ano nangyari kay baby? Lumapit si Nika na ate ni Nicholas kay Ella at pinatahan ang pamangkin. Ilang saglit lang naman nakatulog na si Ella. Nang mailagay na ni Nika si Ella sa kwarto nito ay bumaba siya at pinuntahan si Nicholas sa may sala. Nandito ka na pala. Kumusta sila Mami sa States? Tanong ni Nicholas sa ate niya. Ayos lang sila ron. Pinapunta ko rito ni Mami para samahan ka. Bakit wala ka man lang sinabi sa amin tungkol sa asawa mo? Ilang linggo mo nang tiniis. Ilang linggo ka nang nag-iisa. Napayo ko si Nicholas sa sinabi ng ate niya. Kung hindi pa sinabi sa amin ni Steve ang lahat ay baka hanggang ngayon wala pa rin kaming alam. Don't you dare mention his name, ate. Wala akong Steve na kilala. Galit na sabi ni Nicholas. He still cares, Nicholas. Hindi lang niya may pakita sa'yo but he care. Nagawa lang naman niya yun dahil kailangan niya gawin ang tungkulin niya. Paliwanag ni Nika. Huwag mong pagtakpan sa akin ng boyfriend mo, ate. Kung wala ka ibang masabi, mabuting tumahimik ka na lang. Napabuga ng hangin si Nika dahil mukhang sarado ang isip ni Nicholas na makinig. Mananatili ako para magbantay kay Ella. Alam kong hindi ka makapag-focus sa gagawin mo dahil ikaw pa ang magbabantay sa anak mo. Dadalhin ko si Ella sa States. Kami munang magbabantay sa anak mo. Tumango si Nicholas sa sinabi ni Nika. Pinapasabi pala ni Mami na kunin mo na si Isabel sa Spain. Parte siya ng pamilya natin. Kung hindi mo siya makuha ron, itatakwil ka raw niya. Iyan ang sinabi ni Mami. Mahinang natawa si Nicholas. Dahil sa sinabi ng ate niya, mas nagkaroon siya ng lakas na kunin pabalik sa kanya ang asawa niya. Wala siyang pakialam kung sino man ang pipigil sa kanya. Saka naalala ni Nicholas ang papel na binigay ng matanda. Hinanap niya ang papel dahil nakalimutan niya kung saan niya ito inilagay. Sana'y hindi ito na itapon ng asawa niya o nilaro ng anak niya. Halos halughugin na niya ang buong kwarto niya hanggang sa nakita niya ito sa ilalim ng keyboard ng computer. Tinawagan niya ito ngunit ilang araw nang lumilipas, hindi pa rin ito sumasagot. Pasensyoso siyang naghintay. Nasagutin nito ang tawag. Baka naghahanap pa ng tiyempo ang matanda para masagot ang tawag niya. Aalis na kami. Ihinetid niya sa airport si Nika kasama si Ella. Baby, Malambing na tawag ni Nicholas anak. punta ka muna kina Mamita at Daddy Lumuha. Promise ni Daddy. Pagkabalik mo, kasama ko na si Mami. Tumango si Ella at niyakap siya. Ingatan mo anak ko, ate. Mag-iingat ka rin. Alam kong mahal na mahal mo ang asawa mo kaya mo to gagawin. Pero mag-iingat ka pa rin at ipaalala mo palagi sa sarili mo na may anak ka naghihintay sa'yo. Tumango si Nicholas. Nang pumasok na sa loob ang dalawa ay umalis na rin siya doon. Napatigil siya sa pagdadrive nang mag-ring ang cellphone niya. Hello po? Buti na patawag kayo. Dati ko pong sinubukan na kontakin kayo. Sabi ni Nicholas pagkasagot niya sa tawag. Pasensya na, bawal ang cellphone rito. Napatawag ka. May mga gusto ka bang malaman? To tell the truth, asawa ko pong tinutukoy yung prinsesa ng Spain. Sabi ni Nicholas kay Grace. Ikaw ang napang-asawa ni Isabel? Wow, sino ka ba ron sa dalawang lalaki? Yung mukhang pilyo o yung gwapong seryoso? Mahinang natawa si Nicholas sa sinabi ng matanda. Yung seryoso po. Nakakaya naman po yung gwapo. Tawang sabi ni Nicholas. Jesus, totoo naman na gwapo ka, pero seryoso. Bakit mo binalik dito sa Spain si Isabel? Mahal mo naman ang alaga ko, di ba? Mahal na mahal po. Pero nakatakda po yatang bumalik siya sa Espanya sa tahanan niya. Nasa Pinas ang tahanan niya. Nasa bisig mo. Naikwento niya sa akin nung palihim akong nakipagkita sa kanya. May anak daw kayo si Ella. Kahawig na kahawig siguro ng prinsesa. May galak na sabi ni Grace. Kahawig na kahawig po niya ang anak namin. Sa tinutukoy niyo pa lang, huwag niyo nang ibalik sa Espanya ang prinsesa. Bakit po? Bakit niyo po nasabi yun? Prinsesa siya dyan, di ba? Maayos naman siguro ang pakikitungo nila sa kanya. Yan ang akala naming nakakarami. Dahil mayaman maganda na ang buhay. Dahil may pera masaya na. Dahil prinsesa maswerte. Pero sa likod ng magandang itsura ni Isabel, tinatago niya ang lungkot at pag-iisa. Balikan mo siya. Puntahan mo siya rito at bawiin ang sayo. Ang nagpahanap si prinsesa. Ang hindi tunay na hari at reyna. Balak nilang ipapatay si Isabel para makapasa kanila ang trono.
Kaya hindi nila pinahanap si Isabel kahit 7 taon na itong nawawala. Dahil akala nila wala itong banta sa posisyon nila. Pero hindi lang nagtagal na laman nilang may parte pa rin si Isabel sa palasyo. Maaalis lang ang parte niya kung mamamatay siya. Pinahanap nila si Isabel para patayin. Ramdam ni Nicholas ang kaba dahil sa sinabi ni Grace sa kanya. Hindi siya papayag na mawala sa kaniyang asawa niya. Nangako siya kay Ella na pagkabalik nito ay kumpleto na ulit sila. Ibabalik niya ang kanyang asawa. Babawiin ko si Isabel. Mahinang bulong ni Nicholas. Nagsimula siyang mag-imbestiga tungkol sa hari at reyna ng Espanya. Ngunit wala siyang iba pang makita mga ebidensya na nagpapatunay na totoo nga ang sinasabi ni Grace. Na hindi ito ang totoong hari at reyna. May sinend nag-link sa akin si Grace. Ano naman to? Baka delikado yung link na to. Baka makapasok sila sa phone ko. Paano ko nahuli si Grace na nagsa-cellphone nung araw na nakatawag niya ako? Ayos na kaya siya? Pero wala naman sigurong mawawala kung ikiklik ko yung link. Bibili na lang ako ng bagong phone kung sakali man na-scam to. Nang maklik ni Nicholas ang link, doon niya nakita lahat ng sekreto ng palasyo na mukhang halatang inipon ni Grace para isang araw ay makulong na ang mga nagpapanggap. Inipon lahat iyon ni Nicholas sa isang file at nagtungo siya sa headquarters para ibigay iyon sa head agent. Para payagan si Nicholas na gumawa ng hakbang, Bakit ka nandito? Hindi kita pinatawag. sabi ni Victoria sa kanya pagkapasok niya sa opisina. Nakita ni Nicholas si Steve na nakaupo sa tapat ng upuan ni Victoria. May bibigyan ako sa'yo. Nilagay niya sa folder sa lamesa ni Victoria. Ano to? Tanong ni Victoria habang binabasa ang binigay niya. May mga nalaman ako tungkol sa prinsesa ng Spain. Napailing si Victoria at tinapon sa malapit na trash can ang binigay ni Nicholas. Makinig ka muna. Inis na sabi ni Nicholas dahil sa ginawa ni Victoria na pagtapon ng pinaghihirapan niya. Ayan na naman tayo, Nicholas. Tigilan mo na yan. Nasa panganib ang asawa ko ron sa Spain. Victoria. Nandun siya para patayin. Pinahanap ang prinsesa ng Espanya para patayin. Ilabas mo si Nicholas dito sa opisina ko, Steve. Utos ni Victoria. Tumayo si Steve at hinawakan si Nicholas para palabasin ito. Huwag mo ko hawakan. Galit na itinulak ni Nicholas ang kaibigan. Aalis ako rito. And expect my resignation letter tonight. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. But I'm disappointed. Napapatanong na lang ako. Ito ba ang trabaho minahal ko? Ito ba ang mga tao tinuring kong pamilya? Hindi ako makapaniwala ganito pala kayo. Binigyan ng disappointment look ni Nicholas si Steve at Victoria bago siya umalis doon. Pagka-uwi niya sa bahay ay gumawa na siya ng resignation letter at pinasa kay Victoria. Napatayo sa gulat si Nicholas at napatalon sa tuwa nang mapagtagumpayan niyang makapasok sa security camera ng palasyo sa Espanya. Agad niyang hinanap kung nasan si Isabel. Ngunit kahit sa ang sulok ay hindi niya ito makita. Pero kahit ganoon ay hindi siya sumuko. Ngayon na sa sobrang layo na ng natunguhan niya dahil sa pag-iimbestiga. Wala mang tumulong sa kanya, hindi pa rin siya susuko para makuha muli ang asawa. Nang hindi niya makita sa mga kamera si Isabel, ay lumipad siya patungong Spain. Ano naman ang pwede kong gawin para makapasok ako sa palasyo? Baka kilala na nila ang itsura ko. Eh di patay pa ako nito. Umupo sa may itaas ng puno si Nicholas habang nakatingin sa malaking palasyo na nasa harapan niya. Ba't naman nakamas mga butler nila? Nakamas? O nga pwede. Ginawa lahat ni Nicholas para lang makapasok sa loob ng palasyo. Nang magtagumpay siya ay agad niyang hinanap kung saan ikinulong si Isabel. Ilang linggo na ang nakalipas ngunit wala pa rin siyang nakikitang clue kung nasa ng asawa niya. Sa dami pa namang kwarto sa loob ng palasyo. Napatigil si Nicholas nang makita si Steve na nakatayo sa harapan niya. Anong ginagawa mo rito? Kung nandito ka para pigilan ako, hindi ako titigil. Magkamatayan man tayo. Dahan-dahan na umiling si Steve. I just want to say sorry. Sorry sa ginawa ko. Sorry sa lahat ng mga sinabi ko. That day na nagpasa ka ng evidence kay Virginia, ay hindi siya naniwala sa'yo. I have a feeling na parang nagsasabi ka ng totoo. Palihim kong kinuha ang folder mo. I investigate about your wife's situation. Hinayaan kitang makapasok sa security camera ng palace. I want to help you. Hindi mo ako kailangan patawarin. Hindi ako nagpapalakas ng loob sa'yo dahil ikakasal na kami ng ate mo. Gusto ko lang bumawi sa'yo sa lahat ng maling ginawa ko. Nadadamay na pati yung bata. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Bumalik ka na sa Pinas. Malamig na sabi ni Nicholas. Nakunan si Nika. Agad na napatingin si Nicholas kay Steve. Karma ko yata dahil sa ginawa ko sa'yo.
Pagak itong natawa. Kumusta si ate? Tanong ni Nicholas. Ayaw niyo makipag-usap. Kaya postpone muna yung kasal. Ayoko magsayang ng oras na umiyak dahil sa pagkawala ng anak namin. Hindi rin naman para sa ito kaya kita tutulungan. Gusto ko lang makalimutan yung sakit. Gusto ko may mapagkaabalahan. Ngiting sabi ni Steve. Kasama mo dapat si ate ngayon. Sabi ni Nicholas. Umuwi ka na. Umiling si Steve. Namumula ang mata nito na mukhang iiyak na. Ayaw niya ako makita. Kahit na. Ban ako sa bahay niyo. Ayaw ko papasukin ng daddy niyo. Hindi ko alam. Kasalanan ko kasi. Ano ba nangyari? Kunot noong tanong ni Nicholas dito. Nag-away kami. Pinagalitan niya ako dahil sa ginawa ko sa'yo. May mission pa ako na kailangan kong magpanggap na macho dancer para mahanap yung target. Tapos may lumandi sa akin dun. Tapos nahuli ako ng ate mo. Ayun, nag-away kami. Nagpaliwanag naman ako sa kanya. Ayos naman na kami nun. Nag-resign na ako sa trabaho. Dapat ang main goal ko ay ang pamilya ko. Pero bigla na lang tumawag yung mami mo. Nasa hospital daw siya. Hindi nailigtas yung baby. Nasa gasahan si Nika. Hindi na kaya ni baby. Hinayaan ni Nicholas si Steve na pakialaman siya sa ginagawa niya. Hindi niya alam kung gaano kasakit ang nararamdaman nito. Minsan nakikita na lang niya ang kaibigan na bigla na lang natutulala. Sa oras na magkagipitan, kailangan natin ng kakampi laban sa kalaban. Mahinang sabi ni Steve habang seryosong nakatingin sa code nito. Naghanap pa lang ako ng kakampi. Sagot ni Nicholas. Bakit error? Inis na tanong ni Steve sa sarili habang panay ang scroll sa code niya. Nakalimutan mo yung semicolon sa part na to. Sabi ni Nicholas. Pahamak na semicolon to. Saka sila nagtawa ng dalawa. Wag muna nating alalahanin ng kakampi. May mga dala ko rito. In case na magkagipitan. Basta kapag may nakita kang may suot sila na red bracelet, makakakampi natin sila. Hindi pa rin tumigil si Nicholas na mahanap kung nasaan ang asawa niya. Nang mapadaan si Nicholas ay saktong nakita niya si Grace. Hinila niya ang matanda patungo sa isang kwarto. Sino ka? Sigaw ni Grace. Ako po to. Pasensya na po kung natakot ko kayo. Tinanggal ni Nicholas ang mask na suot. Nandito ka na pala. Gulat na sabi ng matanda. Babawiin na po ang asawa ko. Pero may isang problema lang po ako. Hindi ko po alam kung nasaan ang kwarto ni Isabel. Madali lang mahanap ang kwarto niya. Ang kwarto palaging may bantay. Yan ang kwarto ni Isabel. Gagi lang? Ilang beses na nating nadaanan yun tapos nandun palang asawa mo? Reklamo ni Steve nang sabihin niya rito ang naging usapan nila ni Grace. Akala ko, kwarto yun ng Harriet Rina. Kwarto pala ng asawa ko. Ang tanong, paano tayo makakapasok dun? Tanong ni Nicholas. Sakto, chief ko bukas. Kumunot ang noon ni Nicholas sa sinabi ni Steve. Pinagsasabi mo? Palagi kong pinapabantay sa kwartong yun. Malay ko bang nasa loob pala si Isabel? Nang si Steve na ang nagbantay sa kwarto kung nasa ng asawa niya ay palihim na sinilip ni Nicholas ang loob. Pumasok siya at nakita niya ang asawang mapayapang natutulog. Hindi niya mapigilan ng maemosyonal habang nakatingin kay Isabel. Dahil sa ingay ng iyak ni Nicholas ay nagising ang asawa. Nicholas? Ikaw ba yan? You're here! Mabilis na tumayo si Isabel at patalo na yumakap kay Nicholas. Sobrang nag-aalala ako. Baka hindi mo nagets ang sinabi ko. Paano hindi ko magagets? Favorite code natin yung dalawa sa tuwing gusto nating magkasama pero kailangan muna nating patulugin ng maaga si Ella. Natawa si Isabel at kinagat ang balikat ni Nicholas. Walang reaksyon si Nicholas sa ginawa ni Isabel dahil sanay na siya na parati iyong ginagawa ng asawa. Sino kasama mo rito? Tanong ni Isabel. Kasama ko si Steve. Sagot ni Nicholas. Ayos na kayo? Wala nang tampuhan? Panigurado ni Isabel sa kanya. Wala nang tampuhan. Isang sorry lang ni Steve, maayos na ulit kami. He's having a downfall wife. They lost their baby. Mahinang sabi ni Nicholas asawa. Biglang napanguso si Isabel na mukhang iiyak na. Napailing na lang siya at niyakap ang asawa. I want to see him. Magsiselos na sana si Nicholas pero mukhang hindi ito dapat ang time na magselos siya. Naglakad sila patungo sa pinto at sumilip. Psst! Steve! Tawag ni Isabel. Napatingin sa paligid si Steve na mukhang may hinahanap. Bago ito pagulat na sumigaw kay Isabel dahilan kaya nagulat ang asawa niya. Natawa si Steve pero dahil sa masamang titig ni Nicholas ay tumahimik na lang siya. You're here! Thank you, Steve! Masayang sabi ni Isabel. I'm sorry. Paghingi ni Steve ng tawad kay Isabel. I understand, Steve. Hindi ako galit. Nakangiting sabi ni Isabel. Can I borrow my husband? Take your time. Alam ko na miss niyong isa't isa. But please,
Pakihinahan na lang ang boses. Kunwaring reklamo ni Steve. Don't worry, soundproof yung room ko. Mayabang nang umiti si Isabel. Soundproof daw. Kaya ayusin niyo yung pagbabantay. Sinara na ni Nicolas ang pinto. Natatawang napailing na lang si Steve, may parte sa puso niya na masaya dahil sa pagtrato ni Isabel at Nicolas sa kanya. Hindi galit ang mga ito sa kanya. Palihim na nakikita si Isabel at Nicolas habang nagbabantay naman si Steve sa labas para hindi sila mahuli. Dumaan ang ilang linggo sa pag-iimbestiga nila ay hindi pa rin nila mahanap ang totoong hari at reyna kung saan nakatago ang mga ito. Ang hirap naman hagilapin ni Grace. Reklamo ni Steve. Dami mong reklamo. Nag-iingat yung tao. Inis na sabi ni Nicolas sa kaibigan. Nang makita sila ni Grace ay grabe ang kaba na naramdaman ng matanda. Nagdududa ng hari at reyna sa mga kilos ko. Kaya mahigpit ang bantay ko. Pakaramdam ko ay may nagmamasid na sa akin palagi. Nacheck ko na lahat ng kwarto sa palasyo. Sa tulong niyo na rin. Pero wala akong mahanap na pwedeng pagtaguan ng tao. Pero huwag kayong mawalan ng pag-asa. Sigurado ko nasa palasyo lang ang totoong magulang ni Isabel. Kung wala sa mga kwarto, magmasid kayo sa mga gamit. Sa mga painting o kahit sa anong bagay. Baka may sikretong pintuan. O pindutan. Pasensya na. Gusto ko pa sanang tumulong pero sigurado ako mapapahama ko kayo kapag pinagpatuloy ko itong ginagawa ko. Mahabang paliwanag ni Grace. Salamat po sa lahat. Hindi po namin sasayangin ang effort niyo po. Pangako po, gagawin namin lahat malaya lang na makaalis dito ang asawa ko. Mahinahong sabi ni Nicolas. Mag-ingat po kayo palagi. Pahabol ni Steve nang umalis na si Grace. Nagtungo si Nicolas sa kwarto ni Isabel isang araw. Nagkausap na ba kayo ni Lola? Lola? Takang tanong ni Nicolas. Lola ko, si Lola Grace. Ah, Lola palang tawag mo. Tumango-tango si Nicolas. No, Lola ko talaga siya. Nalaki ang mata ni Nicolas at lumapit palalo kay Isabel. Seryoso? Bakit naging katulong siya sa palasyo? Sa tingin mo bakit? Nakangiting tanong ni Isabel. Ang totoo niyan, ngayon ay walang may alam na lola ko siya. Akala nila she's my nanny. Pero may marami rin namang nakakaalam na she's my lola. How come na pinay siya? Litong tanong ni Nicolas. Sa father side ko, Pinoy yung papa ko. Napagdesisyon na ni lola na pumunta rito sa Spain nung namatay si lolo. Mag-isa na lang kasi siya sa Pilipinas kaya nagtungo siya rito para bantayan ako. Siya nagturo sa akin maging fluent sa Tagalog. She's really your Lola. Ang dami ko palang hindi alam sa'yo. Tawang sabi ni Nicolas. I'm sorry. Mahinang sabi ni Isabel. It's fine. But please, wifey, sabihin mo na sa akin lahat. Masyadong nakakabigla ang mga pangyayari. Hinaplos ni Nicolas ang pisngi ng asawa. Nga pala, bago ko makalimutan. Sigurado naman ako na alam mo na lahat ng tagong lagusan dito sa kwarto. Bakit mo naman natanong? You think posibleng isa sa mga lagusan na yun nandun ng parents ko? Kunot noong tanong ni Isabel. Hindi yun imposible. Naalala mo yung creepy painting na human size? Makikita mo siya malapit sa may hagdan? Pintuan yun. Yung vase na medyo weird dahil may palaka. Pindutan yun. Marami pang sinabi si Isabel tungkol sa mga sikretong lagusan sa palasyo. Ganun kadami? Manghang tanong ni Nicolas. Tumango si Isabel. Ilang oras pa lang silang nag-uusap bago tuluyan na lumabas si Nicolas sa kwarto habang sumisilip naman si Isabel. Kailangan mo na umuwi ng Pinas. Sabi ni Nicolas kay Steve nang makita niya itong hinahaplos ang ultrasound ng baby nito. Mabilis na tinago ni Steve ang hawak. Saka na, kapag tapos na ako rito, kapag malaya na si Isabel. I'm so happy that Nicolas has a friend like you. Lumapit si Isabel kay Steve na mukhang yayakap. Subukan mo lang yakapin ang asawa ko, talagang sira yung mukha mo hanggang sa kasal mo. Pagbabanta ni Nicolas sa kaibigan. Umikot si Steve at lumayo kay Isabel. Nang muntik na itong makayakap sa kanya. Dapat gwapo ko sa araw ng kasal ko. Pasensya na mahal na prinsesa. Natawa si Isabel at mahinang pinalo ang braso ni Nicolas bago siya yumakap sa asawa. Aw, seloso pa rin ang habi ko kahit na madadagdagan na tayo. Humalik si Isabel sa pisngi ng asawa. Naubo sa sariling laway si Steve dahil sa narinig. Seryoso? Nakabuo kayo rito sa Spain? Buntis kay Isabel? Grabe Nicolas, iba na yan. Ingay mo. Masungit na pagtahimik ni Nicolas sa kaibigan. Parang ikaw yung buntis Nicolas. Napaka-moody pre ah. Sinamaan ni Nicolas ng tingin si Steve dahil hindi pa rin ito tinitikom magbibig para tumahimik. Naghiwalay si Nicolas at Steve at tinungo ang mga sekretong pinto. Ngunit dumaan ang linggo, hindi pa rin nila ito nahanap. Wala? Takang tanong ni Isabel. Baka wala sila rito. Sagot ni Nicolas.
May isa pa pala. Biglang may naalala si Isabel. Sa may trono, sa ilalim na upuan, may mahabang hagdanan doon. Secret paradise namin yun ng pamilya ko. Pagkapasok niyo ron, may maliit na garden, may magandang parke at may maliit na bahay. Sobrang mapayapa ron. Kung sakaling nandun ang mga magulang mo sa Secret Paradise, mahirapan kami niyan. Palaging may bantay ang trono. Napigtad silang dalawa nang marinigang malakas na pagkatok. Magtago ka! Pasigaw na bulong ni Isabel. Ngunit biglang bumukas ang pinto dahilan kaya hinila ni Isabel si Nicolas at itinago sa ilalim ng malaki niyang palda. Hindi halata na may tao sa ilalim noon dahil na rin sa kapal at sobrang buka. Walang naintindihan si Nicolas sa usapan. Nakalimutan niyang isuot ang earpiece. Nang umalis ng mga ito ay lumabas na si Nicolas at sa ilalim ng palda ng asawa niya. Mag-ingat ka. Humalik si Isabel kay Nicolas bago ito lumabas. Kinabahan ako ron. Muntik na tayong mahuli. Buti na lang nakatago ka. Agad na salubong sa kanya ni Steve pagkalabas niya. Naganap silang dalawa ng tiyempo para makapunta sa trono. Ngunit sa tuwing nakakahanap sila ay may dumadating naman. Kailangan na nating mahanap kung nasa ng mga magulang ni Isabel. Habang tumatagal, delikado na ang buhay natin dito. Sabi ni Steve nang puntik na silang mahuli. Nagtungo si Nicolas sa kwarto ni Isabel ngunit agad siyang napatago nang makitang lumabas si Isabel kasama ang reyna. Umayos ka, Isabel. Baka nakakalimutan mong hawak ko ang mga magulang mo. Pagbabanta ng reyna kay Isabel. Nang bumuka ang bibig ni Isabel ay tinanggal ni Nicolas ang earpiece sa tenga niya. Napangiti siya nang marinig na nagsalita ng Espanyol ang asawa. Jesus, nilab ka na naman. Siniko siya ni Steve na mukhang napansin ang pagngiti niya. Umalis ang hari at reyna para sa isang conference. Ngunit nang gumabi ay nakita ni Nicolas na nagkagulo ang lahat. Nawawala, prinsesa! Iyan ang tanging narinig ni Nicolas. Akmang hahanapin niya ang asawa nang pigilan siya ni Steve at ikinulong sa isang kwarto. Wala tayong alam kung nasan ngayon si Isabel. Kung tumakas ba ito o kinidnap o itinago sa malayong lugar. Pero Nicolas, ang main goal natin dito ay hanapin ang mga magulang niya. Silang susi para makaalis na si Isabel sa trono niya. Ngayon nagkakagulo sila. Magandang tiyempo ito para puntahan natin ng trono. Baka napahamak na kayo si Isabel. Alin bang hindi mo maintindihan na balak nilang patayin ang asawa ko? Kaya nila binalik dito sa Spain. Sa mga itsura nila ngayon, nang malaman nilang nawawala ang prinsesa, sigurado kung hindi sila ang may kagagawa, Nicolas. Natauhan si Nicolas sa sinabi ni Steve. Inalis muna niya sa isip ang asawa niya. Kailangan niya munang mag-focus sa paghahanap sa mga magulang nito. Saktong walang tao sa trono. Napatakbo at napatago sila nang makitang may dumaan na mga tauhan. Kami po ito. Napaalis sila sa pinagtataguan nang makita nila ang pulang bracelet. Babantayan po namin kayo. Tumakbo na silang dalawa sa trono at kinapa ito. Naghahanap ng pindutan. Hala ka, baby ko! Napasigaw sa gulat si Steve nang madula siya at nahulog. Napailing na lang si Nicolas at bumaba para tulungan si Steve. Ngunit bigla na lang natumba ang trono nang matapakan ni Nicolas ang isang maliit na bato na may baitang ng hagdan. Tulungan mo muna ako. Hindi pinansin ni Nicolas ang kaibigan at sumilip roon. Tamang ang may hagdan nito pababa. Humakbang siya pababa. Nang makapasok siya sa loob ay hindi niya mapigilan ang mapahanga sa lugar. Ang ganda. Malakas na sabi ni Steve. Parang nasa fantasy ako. Malakas itong tumawa. Binatukan ni Nicolas ang kaibigan para tumahimik ito. Sino kayo? May dalawang mag-asawang nakasuot ng simpleng damit ang humarap sa kanila. Mukhang narinig nito ang ingay na gawa mismo ni Steve. Kayo po ba ang hari at reyna? Nandito po kami para iligtas po kayo. Ako po si Steve. Isa po akong agent. Siya naman po si Nicolas. Asawa po na nag-iisa ninyong anak. Siniko ni Nicolas si Steve dahil sa ginawang introduction nito. Anak? Si Isabel bang tinutukoy mo? May asawa na anak ko? Striktong tanong ng hari. Napalunok si Nicolas. Ako po si Nicolas. Pagpapakalala niya. Tinaasan lang siya ng kilay ng hari habang nakangiti naman ang kaniyang reyna. Nagmana sa akin ang anak natin. Ang galing pumili. Natatawang sabi ng reyna na mukhang inaasar ang hari. Ang ganda talaga rito. Napatingin silang lahat kay Steve na namamangha pa rin sa paligid. Labas na po tayo. Kanina pa gustong-gusto ni Nicolas na sapakin si Steve para ipaalala rito na mga maharlika ang kausap nito. Nang bumalik na sila sa itaas at nakita nila ang peking hari at reyna na hinihintay sila na makalabas.
Pinahinto ni Nicolas ang mga magulang ni Isabel para hindi ito makita. Sinasabi ko na nga ba? Nahahalata ko ang mga galaw nyo. Saan nyo itinago ang prinsesa? Huliin sila! Malakas na sigaw ng reyna. Sabihin nyo kung nasan si Isabel. Matigas na sabi ng hari. Hindi ko alam kung matatakot ba ako dahil nahuli tayo o matatawa dahil sa boses ng AI. Pinigil ni Steve ang matawa. Siniko niya ang kaibigan dahil hindi nito sineryoso ang mga nangyari sa kanila ngayon. Huliin sila! Malakas na sigaw ng hari. Ngunit walang sumunod ni isa. Pinalibutan ng hari at reyna ng mga kakampi nila Nicolas. Lumabas ang totoong hari at reyna sa pinagtataguan nila. Nag-alis ng mask ang mga tauhan nila. Nalaki ang mga mata ni Nicolas nang mapansin ng mga kasamahang agent niya ang mga ito. Lalo na ang isang babaeng agaw pansin sa kanya. Virginia? Kunot noong tanong niya. Maliit na ngumiti ang dalaga at bahagyang tumango. Pasensya na sa lahat. Nung nag-resign din si Steve, nung nag-resign ka, bigla ako natauhan. Siyempre, isa na rin ang dahilan ang isa kayo sa pinakamagaling na agent at ayaw ko mawalan ng ganito. Yumaman kaya ako nagdahil sa inyong mga agent. Natatawang napailing na lang si Nicolas. Huwag kang mag-alala, nasa amin na si Isabel. Nung nalaman namin na aalis na sa palasyo si Isabel ay kinuha namin siya. So your wife is safe. Nakapante si Nicolas sa sinabi ni Virginia. Bitaw, ano ba? Bitaw! Baka hindi nyo kilala kung sino ko. Ako ang reyna ng Espanya. Napatingin si Nicolas kay Steve dahil tumatawa ito sa sinigaw ng reyna. Gagi pre, natatawa talaga ako sa boses ng AI. Malakas na tawa ni Steve. Napailing na lang siya sa kaibigan. Nagsimula nang yumuko ang lahat para magbigay ng galang sa totoong hari at reyna ng Espanya. Mga magulang ni Isabel. Ngayong alam na niya kung saan nagmana sa kagandahan ang asawa niya. Hinuli na ng mga agent ang peking hari at reyna bago na pag-alaman ang mga ito. Kaya unti-unti nang kumunti ang mga tao sa paligid. Ramdam na rin ni Nicolas ang kaba dahil sa presence ng mga magulang ng asawa niya. Grabing kaba ba? Bulong ni Steve kay Nicolas. Mukhang napapansin yata nito ang mga galaw niya. Yan din yung naramdaman ko nung pinakilala ko ng ate mo nung sinika sa mga magulang mo. Ang lakas ng karisma ng daddy mo. Tapos, tinawanan mo pa ako. Mapapaback to you ka, Nicolas, talaga ako. Mapang-asar ni Steve. Tumigil ka. Siniko niya ang kaibigan. Ikaw ba mapapangasawa ng anak ko? Tanong ng hari. Tama nga ang sinabi ni Isabel. Pinoy ang ama nito dahil kanina niya pa ito naririnig na nagsasalita ng Tagalog. Yumuko siya at tumango. Opo. 5 buwan ko po siyang niligawan. 1 taon kaming naging kami. 5 taon po kaming mag-asawa. May isang babae anak po kami. Oh my gosh! My baby! Naiiyak na sabi ng reyna nang marinig ang sinabi niya. I have already a grandchild. Matigas na bigkas ng reyna sa Ingles. Bago pala kami umalis, hindi ka ba sasabay pa uwi, Steve? Tanong ni Virginia nang bumalik ito. Libre ba? Tanong ni Steve. Tigilan mo ko, Steve. Mayaman ka. Baka nakakalimutan mo. Ipapaalala ko lang. May pinag-ipunan akong kasal. Pinangdadahilan ni Steve. Tigil-tigilan mo ko, Steve. Mabulo ka rito sa Espanya. Hinanap ka na ni ate sa akin. Napatingin si Steve kay Nicolas. Sinabi ko na mabahay ka rito sa Spain. Gago! Anong pinagsasabi mo? Hintay Virginia, sasabay ako. Tumakbo pa alis si Steve. Naagaw naman ang pansin niya ang isang babae na papunta sa gawin niya. Habi! Tumakbo si Isabel papunta kay Nicolas. Napatayo ng maayos si Nicolas at umiling sa asawa ngunit mahigpit siya nitong niyakap at hinalikan. Pinag-alala ba kita? Sorry. I love you. Young man. Napalunok si Nicolas nang marinig ang malalim na boses ng hari. Yumuko siya nang humarap siya rito. Yes po, mahal na hari. Don't scare him. Natatawang sabi ng reyna sa asawa nito. Oh my gosh! Mom? Dad? Mahigpit na niyakap ni Isabel ang mga magulang niya. Umalis na muna roon si Nicolas para bigyan ng privacy ang asawa niya kausap ang mga magulang nito. Nanatili siya sa kwarto ng asawa. Ilang oras ang hinintay niya bago bumukas ang pinto. Dad! Sigaw ni Isabel. Bigla na lang kinuwelyuhan ng hari si Nicolas. Buntis yung anak ko? Galit na tanong ng hari. Dad, we're married. Baka nakakalimutan mo. Stop that, Dad! Let him go! Don't shout, wife. You're pregnant. Hayaan mo na.
Mahinahon na pagkausap ni Nicolas sa asawang sumisigaw kahit na nasasakal na siya sa hawak ng hari sa kanya. Jaimes! Tugimil ka na! Sigaw ng Reyna. Napatigil silang lahat. Mom, it's tumigil, not tugimil. I'm sorry, baby. I'm not yet manurong. Natawa si Isabel at niyakap ang ina. It's marunong, ma'am, not manurong. Lagot ka sa akin, Jaimes. Go back! Don't disturb them. Hinila ng Reyna ang tainga ng hari at lumabas ang dalawa. Hinaplos ni Nicolas ang leeg niya at hinayos ang damit na suot. Pasensyahan mo muna si Daddy. Sobrang protective kasi niyan sa akin dati pa lang. Ayos lang. Pinoy na Pinoy ang daddy mo. Tawang sabi ni Nicolas. Ganyan din ang mga galawang Pinoy. Strict sa mga anak nila lalo kung babae. Iniisip ko pa lang kung magkaka-boyfriend man si Ella. Parang ayaw ko rin. Valid yung nararamdaman ng daddy mo. Kinasal tayo na wala man lang silang alam. Wala silang alam. Dahil wala kang alam. Hindi ko sinabi sa'yo lahat. Anong gagawin mo ngayon? Tanong ni Nicolas sa asawa. Bumalik na sa dating siglang palasyo. Lalo na si Grace nang makita ang anak nitong si Jaimes. Ang hari ng Espanya. Nakulong na rin ang peking maharlika, lalo na ang mga tumulong sa mga ito. Nagtungo si Steve sa States para ayusin ang relasyon nila ni Nika. Ilang buwan nang lumipas, nakatanggap ng wedding invitation si Nicolas at Isabel, pati na rin si Jaimes at si Isabela. Kapal talaga ng mukha ng taong to. Pati hari at Reyna ng Spain binigyan ng wedding invitation. Tawang sabi ni Nicolas. Para siguro mabawi niya lahat ng ginastos sa wedding. Baka sabi sa mami mo, huwag silang magbigay ng pera. Natawang sabi ni Isabel sa sinabi ni Nicolas. Hayaan mo na. Pinalo ni Isabel ang braso ng asawa bago ito kinagat. Ako talaga pinaglilihan mo no. Sigurado lalaki yan. This time kawit ko na. Kumindat si Nicolas sa asawa. Isang gabi ay kinausap ni Isabel ang mga magulang niya para sa isang importanteng pagsasakripisyo na gagawin niya. Bakit gusto mo kaming makausap? Umupo si Isabel sa gitna ng Jaimes at Isabela. Uwi na kami sa Pinas, sagot ni Isabel sa tanong ni Jaimes. Gusto na bang umuwi ng asawa mo? Masungit na tanong ng ama niya. Umiling si Isabel. Wala po siyang alam. Nasa States po si Ella. Nasa pamilya ni Nicolas. Kukunin ko na po ulit yung anak namin. Tapos mananatili po kami sa Pilipinas. Di ba pwedeng dito na lang kayo sa Spain? Tanong ng daddy niyang si Jaimes. Dala niyo dito sa Ella. Sa palasyo na lang kayo tumira. Dad, mahinahaw na pagtawag niya sa ama. Nasa Pilipinas po yung puso ko. I can live here again. It's fine with me. Pero Dad, napamahal na ako sa Pilipinas. Komportable po si Nicolas sa Pinas. Komportable rin po ako ron. Sanay na rin po ang anak namin na si Ella sa Pinas. Let her, Jaimes. Mahinang natawa si Jaimes sa sinabi ng asawa. Mukhang sa akin nagmana si Isabel. Ang pinagkaiba lang namin, iniwan ko ang Pilipinas para sa'yo. Siya naman ang iniwan ng Espanya para sa pamilya. Daddy, yumakap siya sa ama at umiyak sa bisig nito. I love you po, Ma'am, Dad. Ingat ka sa Philippines, my princess. Napangiti si Isabel sa tuwid na pagtagalog ng ina niya. How about my title, Mom? Ako nang bala. You're now free. Hindi ka na prinsesa ng Espanya. Mag-iingat ka. Kung saan ka masaya anak, susuportahan ka namin. Nang sinabi ni Isabel kay Nicolas na babalik na sila sa Pinas ay sobra ang gulat nito. Paano yung mga responsibilidad mo rito? Tanong ni Nicolas. Nasa Pilipinas ang responsibilidad ko. Nasa asawa ko at sa anak natin. Paano yung mga magulang mo? Ayos lang sa kanila. Pinaintindi ko sa kanila kung bakit gusto ko bumalik ng Pilipinas. Nag-impaka na sila kinabukasan para hindi sila mahuli sa flight nila pabalik sa Pilipinas. Sinalubong sila ng magulang ni Isabel. Wag na wag mong sasaktan ang anak ko. Ni minsan hindi yan nakatikim ng sapak o sampal sa akin. Kung ayaw mo na, ibalik mo sa amin. Wag mong sasaktan, pakiusap. Salamat po sa lahat. Pasensya na po kung pinakasalan ko anak mo na wala ang pahintulot niyo. Pero sa sinasabi niyo pong sasaktan ko siya, baka po ako ang unang mapalaya sa pamilya ko po. Mas mahal pa po ng mga magulang ko asawa ko. Minsan nga po nalilito ako na baka ampun lang ako. Natawa si Jaime sa sinabi ni Nicolas bago sila nagyakapan. Nagtungo muna sila sa States para kunin si Ella. Oh my gosh, my beautiful daughter, you're back! Salubong ng ina ni Nicolas kay Isabel at niyaka pa ito. Ma, baka nakakalimutan niyo.
Ako po yung anak niyo. Ngunit hindi siya pinansin ng ina. Napanguso na lang siya at napailing. Masayang masaya si Ella nang makita ulit ang mami nito. Ate, sure ka na ba talaga na sa taong yan? Tanong ni Nicolas kay Nika habang ang kaibigan niyang si Steve ay parang linta na nakayakap sa kapatid niya. Natawa naman si Nika sa sinabi ng kapatid niya. Ilang araw silang nanatili sa States bago na sila umuwi sa Pilipinas. Bumili sila ng bahay sa isang village na sobrang secure ang security. Dahil na rin si Virginia ang nagmamay-ari. Thank you. Niyakap ni Nicolas ang asawa niya sa likod habang hinahaplos ang lumalaki nitong tiyan. Ilang buwan na rin ang nakalipas simula nung nakabalik sila sa Pilipinas. Ang drama mo? Konti na lang talaga masasabi kong ikaw ang naglilihi sa atin. Pangaasar ni Isabel. Humarap siya kay Nicolas at tinaplos ang pisngi nito. Thank you for not giving up, hubby. Marami nang pinakitang sign sa'yo ang Diyos na bitawan mo ko but you still fight for us. Wala kang takot na sumulong sa Espanya kahit na walang siguraduhan kung makukuha mo ba ka ulit. Sa positive dapat tayo nakafocus. Hindi kasi ako nag-focus sa malaki resulta na posibleng hindi kita makuha dahil prinsesa ka. May maliit na chance akong nakita. At yun ang mahal mo ko. Hanggat mahal mo ko, hindi ako bibitaw. Kumunot ang noo ni Isabel. Paano kapag hindi na kita mahal? Bibitawan kita. Pero hindi ibig sabihin nun bibitaw ako. Hindi ibig sabihin nun ititigil ako sa pagmamahal sa'yo. Mamahalin kita hanggang sa huling hininga ko. Hindi ko susukuan ng pamilyang to. Mahal na mahal kita. Hindi mapigilan ni Isabel ang mapaiyak at niyakap ang asawa niya. Thank God. Naging good girl ako sa palasyo at sa parents ko. Kaya binigay ka niya sa akin. Ikaw ang reward sa pagiging good girl ko. Natawa si Nicolas sa sinabi ng asawa at hinalikan nito ng buong pagmamahal.